Nagsimula na nga ang pangalawang batch ng cherry tomatoes auction at nagsimula ang presyo sa 35 tower coins. At dahil porsigido na manalo ni B-Boy, sumigaw agad siya ng 60 tower coins. Subalit, nag-counter lang naman si Jay doon at nag-offer ng 100 tower coins. Sinubukan manghingi ni B-Boy sa ibang hunters pero pare-pareho lang naman silang mga hampas lupa doon kaya hindi na sila nakapalag. Sabihin mo lang, salamat Shopee! Sa pangatlong batch naman ay bago pa makapagsalita si Mooning ay inawat na agad siya ni Jay at nag-offer ulit ito ng 100 tower coins. Grabe naman talaga ang yaman ng Pure Gold, no? Sa bagay ang daming branches niyan. Na-depress si B-Boy dahil wala man lang siyang nabili kahit isa at pinakyo lang lahat ni Jay ang mga tinda. Natuwa naman siya sa pagpunta niya at nag-decide siya agad na lumabas ng tower. Ilang sandali ang lumipas at nilapitan ng isang pamilyar na babae si Mooning. Meow, ikaw yung human na nagbigay sakin ng cat food. Kilala kitang bruha ka. Tinitigan niya ito ng mabuti, kaso hindi niya pala ito maalala kasi ulyanin na siya. Guys, sa totoo lang, hindi ako adik. Binaliwala na lang ito ni Marie at nag-offer siya ulit dito ng cat food kapalit ng picture kasama si Mooning. Na-excite si Mooning doon ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili na nagpetaka naman kay Marie. Sinabi ni Mooning, wag mo na akong bigyan ng cat food, bigyan mo na lang ako ng coffee kung meron ka dyan meow. Ito ba ang tinutukoy mo? 3-in-1 Nescafe Blanca lang ang meron ako dito. Tama, yan nga yun meow, pero baka naman meron kedeng asin pati paminta dyan? Meow? Aba, ang kapal yata ng mukha ni Mooning ngayon. Ginawa pang grocery store ang babae. Paano masabi? Obvious ba? Nagkatinginan naman ang dalawang magkaibigan at nilabas na din nila ang kanilang mga asin at paminta, na nagpamiyaw kay Mooning. Malalaman natin na nagbilin pala si Tommy sa kanya na pag may magpapapicture sa kanya ay manghingi siya ng coffee, asin, at paminta. Kung maganda ang performance niya ay papayagan siya nitong maging sales cat ng mahabang oras. Kung titignan nga natin si Mooning ay kahit pusa yan, nakangiting aso siya, arf arf. At dahil natanggap na nga ni Mooning ang bayad ay nagpa-picture na siya kasama si Marie. Wala akong masabi, ang cute din naman talaga ni Mooning. Sana all. Nagpasalamat sila sa isa't isa. Subalit nung nakita ni Marie ang cat pose ni Mooning, nanggigil na naman siya dito pinisil-pisil ito. Meow, ba't ka pisil ng pisil dyan? Baka mapanes yan bruha ka. Nag-sorry naman doon si Marie kasi hindi daw niya napigilan ang sarili niya. Sorry na, sorry na. God bless. Pasensya. Bilang kapalit ay binigyan niya na lang ng cat food si Mooning. Salamat Mooning sa pagpapahawak ng cat pose mo, sobrang relaxing nun. Talaga ba? Nare-relax ang mga humans sa paghawak ng paa ko? Hindi mo ba napansin yung alipanga ko? In-explain ni Marie na gusto talagang hawakan yun ng mga tao dahil sobrang soft at puffy nitong mga ito. Tama nga naman si Marie, masarap naman talaga humawak ng pusi. Alas man ang bunga nga mo, ha? Hoy, yan ka na naman, wag kang green-minded, paalang ng pusikat yun. Gusto mong mapunta sa langit? Nagulat si Mooning sa kanyang narinig, at napagtanto ang kapangyarihan ng kanyang mga palad. Lumapit naman ang isa pang babaeng hunter at nanghingi din ng picture kasi sa kanya daw nang galing yung paminta. Nagposang naman sila agad at nagpa-picture. Ewan ko ba, parang pa-cute na ng pa-cute si Mooning ngayon kahit dog lover ako. Matapos magpa-picture ay hinarap agad ni Mooning ang kanyang pose sa babae at sinabing, hawakan mo yung pussy pose ko, tapos bigyan mo ako ng rewards. Napaka-demanding na nito. Pero effective naman dahil ang dami niyang natanggap, mukhang kaya niya daw maging sales cat ng 24 hours sa pamamagitan lang ng pagpapahawak sa pose niya. Makikita naman natin si Marie na naghahanda na ma-post ang picture nila ni Mooning sa social media. Anong pinaggagawa mo dyan? Meow? Nagulat si Marie dahil nandun pa pala si Mooning. Tinanong din siya ni Mooning kung siya ba ay nanggaling sa South Korea, na ipinagtaka naman lalo ni Marie. Paano niya daw ito nalaman? Meow, pamilyar kasi yung amoy mo. Baka naman pwede mo ako matulungan meow. Balik sa far at makikita natin ang mga bees na tuloy-tuloy ang trabaho sa farm at sa pag-produce ng mga honey. Gamit na gamit din ang bagong skill ni Tommy kaya't patuloy din ang pagtaas ng kanyang experience at levels. Natuwa si Tommy dahil sa pagtaas ng bee population ay tumaas na din ang kanyang beekeeping skill, mukhang kaya niya din daw magdagdag ng hives. Bihira na lang din niya makita si Bibi Gandang Reyna siguro dahil tuloy-tuloy ang panganganak nito.
Masaya din si Tommy dahil nakakaipon siya ulit ng honey at mukhang kailangan niya ng extra bottle. Nag-harvest siya ng carrot at tinawag ang mga rabbits. Kainan na mga baliw. Nung nakita ito ng mga rabbits ay talaga namang na-starstruck sila, kala mo nakakita ng artista. Binigyan sila ni Tommy ng tig-isa at sa sobrang tuwa nila ay napaluhod pa sila bilang pasasalamat. Nagsimula na sila ng bagong religion na tinatawag na carrotism. Habang kumakain ay tinignan ni Tommy ang carrot at ang item name nito ay Agility Carrot na nagbibigay ng agility boost for 10 minutes. Tandaan na iba ito sa Blue Moon Carrot na may permanent boost. Nagulat naman si Tommy dahil bukod sa nagpapapayat din ito tulad ng cherry tomatoes, nag-i-improve din ito ng vision, mukhang pag binente ito ay magiging sikat ito sa mga customers. Matapos nilang kumain ay nagpatuloy na sila sa pag-harvest ng mga carrots. Tulong-tulong ang lahat sa pagtrabaho, pati nga si Black Rabbit sinusubukan tumulong kaso mabilis lang itong napapagod at sumisimpleng kumakain ng harvest. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw. Sinabi ni Tommy na mukhang puno na ang storage kaya't pwede na silang tumigil. Dahil sa tuloy-tuloy na trabaho ay umulan ang maraming experience points na nagsanhi ng level up ni Tommy. Nagulat siya na level 10 na pala siya nang biglang may lumabas na quest. Lumalabas na hindi ito binigay ng tower manager, ito daw ay quest na lumalabas pagka umabot ka na sa level 10. Kailangan daw itong matapos upang makakuha ng bagong class traits at umabante sa next level. Ayon kay Tommy, ang normal na job quest na alam niya daw ng mga hunters ay combat-related tulad ng pag-hunt ng certain number ng monsters. At dahil farmer siya, ang ibinigay sa kanyang quest ay 50 square meter expansion. Madali lang daw ito sabi ni Tommy kaya't ginawa nila ito kaagad at siya ay nagka-rewards na bonus stat, 10 tower coins, at isang job trait. Kitang-kita naman ang pagod nila Tommy doon. Mukhang maganda daw ang nakuha niyang job trait kaya't mabuti na lang na tinapos niya ito kaagad. Sobrang napagod ang mga katropahan natin kaya nag-decided si Tommy na matulog na sila. Nagpaalam na sila sa isa't isa, ngunit noong papasok na ang mga rabbits sa kanilang bahay. Nagulat ang mga anak nila Roger at Gloria dahil bawal na daw sila pumasok ng bahay. Kailangan daw kasi nila mag-maintenance kaya't sinara nila sila ng pinto. Hindi mo ari ng mga rabbits ang pangyayaring ito at nagpumilit pumasok. Sinabi ni Tommy, "Lol, na-kick out na kayo ng bahay? Malalaki na kasi kayo at oras na para maging independent. Pero dahil late na para gumawa ng tunnels, tabihan nyo na lang muna ako matulog." Nagkumpulan naman silang lahat sa kama at sama-samang natulog. Masaya din daw si Tommy sa buhay niya sa tower ngayon. Balik tayo kay B-Boy at mukhang nalulungkot ito dahil hindi niya nabilhan ang kanyang anak. Dumating si Marie kasama si Moon-in para kausapin siya, na ipinagtaka ni B-Boy. "Meow, ikaw ba ang leader ng mga Korean hunters?" "Meow, oo, bakit mo natanong? Gusto mo ba makipag-deal sa akin?" "Meow." Mira? Hi. I'm making Daddy feel bad. He's like, oh shit. Haircut. It's like, oh my lord.